Hi, good day. Ngayon, gagawin natin yung, I think, yung pinakalas na i-drawing natin ito under architectural drawing, and that is the detail of the roof here at elevation 3.1 meters. So, gawin lang natin simple ito. And gumawa na ako, of course, ng bagong view dito sa SketchUp. Meron tayong roof frame 3.1. Ito yung roof frame niya, and then meron tayong perspective. Dito na lang natin ilalagay ito sa architectural, since hindi naman ito mag-cost ng parang negligible lang yung effect niya structurally. And yung mga sections niya na ginamit dito is adequate naman. So, and this is tubular, and this is a fiberglass in here, and also dito. So just to give you an idea, when we are going to perform our structural analysis, so magfo-focus tayo dito sa main building natin. Ito, hindi na natin isasama to, since mga light materials lang naman yung gagamitin natin dyan. And kung pwede, gawin nga natin tong simply supported or ruler dito, para pag may pag may mga shaking of soil, mag-a-act lang sila independently. Okay, so let's start. Here, balik tayo dito, and let's copy the scene here. Control copy, then paste natin yan dito. Tapos nyan, ilagay natin dito sa baba, and update ko na yung model natin here. Pagkatapos nito, punta tayo dito sa scene, lagay natin dito sa roof frame 1. We have this one, pero hindi natin na reset yung view natin dito kasi may change tayo sa floor plan, which is dun. So yung effect niya, i-reset natin. Here, natanggal na yung niya. Okay, so this is 1:100. Let's change that into 1:50, and nandito na. So ito lang yung kailangan natin pakita dito banda. Yan. So kahit ito lang, okay na to. Then i-annotate lang natin to. So let's go to this layer, and hanapin natin yung annotation there. Then annotate lang natin to. Okay, is 1:850 lang yan, galing dito. Then connect natin siya center to center here. Ano nga to, ba't may ganito yung isa? Okay lang yan. That is 400 here. Double click nyo lang. Okay. Then dito. Yan, so 400 center to center. And then dito kunin natin yan. Okay, bakit mayroong ganun? Ba't may ganun? So I think kaproblema tayo dito, and ayaw ko ng ganyan. Gusto natin kung ano yung ma-reflect dito, ano yung re-reflect dito, yun din yung re-reflect sa actual. So dito babaguhin natin yan. Alam ko to, ito yung floor sa So pag select natin dito tayo sa tags, and then tatanggalin natin yung dito tayo sa architectural, and then tatanggalin natin yung SOG dito, and nawala na siya yung SOG dyan. Pero yung problema natin is andito pa din, since dito is this is 400, pero pagdating dito is lumiit siya. Meron tayong 349, ayaw ko yan. So balik tayo dito sa SketchUp, and then baguhin natin to. This one is, I think, kailangan natin tanggalin, and this one is solid group and instant. Okay, one in a model. Let's create this into a component, make component, and this one is 2 inches. Sabihin natin metric tayo, 50 mm by 100 mm, 50 mm by 100 mm rectangular tube. Okay, okay na yan. So yan lang yan. Here, this one from here, i-move natin papunta dito.
gusto ko here, yung distance niya is nasa 4698, kaya pala 4698. So ano natin yan, i-fix natin yan. Yung distance dito is 3,800. Then yung distance dito dito hanggang dito is we have 474. So sabihin natin 500 yan. 474 natin ng 74 and then 100. Okay, then ito tsaka ito lagyan natin ganyan. Then dito sa kabila dapat 502 line here. We have here 474, so same problem. 174 and then here 100 and then okay. Let's add this one here. Yes. Then ano na lang natin is ito. So lalagay natin yan dito. Here 4750 divided by 12, I think. So line here is there is 396. So 396. I think hindi naman natin kayang ano yan eh. So sa actual sabihin na lang natin equal space to. So 12 pieces equal space, okay. Kailangan kasi meron dito sa gitna. Dito natin ilalagay yung fixture natin and then meron tayong fixture dito. Ganyan. So here, tapos na tayo. Balik tayo dito. Yan, Control S. Save natin yan. Then dito sa room frame, okay. Sa room frame, tinanggalan natin yung SOG dun. So balik tayo dito. Then this one is the 396. So automatic na nag-a-update siya. Kung ano yung inedit natin doon, nag-a-update na siya agad. Okay. So this one is, I think gaganunin na lang natin. This one is here we say that this is 13 rectangular 13 equal space, 13 pieces, rectangular cube equal space at equal space center to center. Okay, so yung total ano niya dito, total length is, kailangan din natin ilagay yung total measurement niya, which is ito, and then that is in mm. So 4,800 mm, 13 pieces, rectangular tube, equal space, center to center for that one. So this one is the rectangular tube, so kailangan pa rin natin. Okay, here select natin and then make group this one, make group. Okay, here and then dito select natin to, balik tayo dito sa ano, architectural. Here, then select natin to. This one is, sabihin natin, definition 50 by 100 rectangular tube. Pareha lang yan sila lahat. Here, then okay na naman to. Ganyan lang naman yan. And then here, kopyahin lang natin to. Then mas maganda kung ipakita natin yung perspective niya. Copy that one, then paste that one dito. Here, and then here, lagay natin dito sa labas. And then let's select another scene. Here, this one. Here we have this one, and pangalanan lang natin to. Okay, okay na yan. Kailangan na lang natin ng pangalan dito. After that, here, mas maganda kung maglagay tayo ng rectangle dito, colors, and then we have the stroke in here. Gusto ko yung ganitong rectangle, then 1. Okay, and yung kapal niya is 0.8. Here, saselect lang natin to dito banda, papunta dito. Here,
I don't like this one. Gawa tayo ng panibago dito. Rounded. Here. Select natin to. This one to here. And select these two. And create flipping mask. Okay. So we have here, and then i-on natin yung stroke. Here. This is 0.75, I think. Maganda na yan, 0.75. And this would be our perspective view. Okay. Yan. This one. So, kunting ayos-ayos lang. Now, tapos na yung ano natin. Nilagyan ko na lang ng table of contents here. Balik tayo dito sa A6. Here, we have here our detail of at elevation 3.1. Here, so alam naman natin yung elevation niyan. Meron tayong spacing kung paano gagawin yan. And that is a rectangular tube. And meron din tayong perspective konti dito. And I think this ends our architectural drawing here. So, yung gagawin natin dito, since alam naman natin na naka-blanco siya from A1, so yung gagawin natin dito is i-copy na lang tong A1 dito, control copy, and then ilabas natin to dito, then paste natin yan dyan. Then, since sa pag-paste natin dyan, lalagay natin yan dito, and ililipat natin yan into, samihin na lang natin, move to layer, and then dito tayo sa first page, background as yung model, dito tayo sa background. Okay, sabihin natin, hindi yan page name, until, yan yung overall total page in architectural, so A1, A2, A6 yan, and we have already 6 pages in here. So control copy that one. Let's copy this one. Wait, sorry, copy, then ipipaste natin yan dito sa A2. Control paste. Okay, here meron na siya, naka ano lang yung background, naka off, so i-off lang natin ulit. Then dito sa A3, so tinapos ko na lang, andito A6. So okay, so I think dito nagtatapos yung ano natin, architectural. And sa susunod is gagawa tayo ng depende kung ano mauna, plumbing or electrical plan. Okay, so ito lang muna sa ngayon, and maraming salamat.